Ka-express, si Kai Sotto, ang Gilas anchor, ay muling nagpaalala sa buong Oceania kung bakit siya delikado sa international stage matapos sindakin ang New Zealand sa kanyang dominanting 19 points, 10 rebounds and 7 assists sa historic 93-89 win noong November 21, 2024 sa FIBA Asia Cup qualifiers. Ito ang kauna-unahang panalo ng Gilas Pilipinas kontra Tall Blacks sa kasaysayan, isang confidence booster na patuloy na bumubuhat sa Gilas habang papalapit ang February 26 rematch. Sa mas malaking larawan, papasok ang Gilas Pilipinas sa FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers bilang isa sa mga early leaders. May 2-0 record sa Group A. Winalis ng Gilas ang Guam sa dominanting panalo, kaya nasa tuktok sila ng standings. Kasama sa Group A ang Australia, New Zealand at Guam na maglalaban sa home and away format sa tatlong windows, November 2025, February 2026 at July 2026 para sa World Cup sa Qatar. Ang Tall Blacks ay kasalukuyang 1-1, hati ang resulta kontra Australia, pero limitaw ang kahinaan nila sa interior matapos basagin ng Gilas ang kanilang depensa sa loob noong 2024 kahit pa uminit sila sa tres. At sa player updates, mainit ang forma ni Kai sa Japan B-League, may back-to-back double-doubles at cleared na walang injury concerns para sa qualifiers. Sa huling panalo kontra New Zealand, muntik na siyang mag-triple-double habang inanchor ang depensa at one big system. Kasama pa rin sa core sina Justin Brownlee, Junmar Fajardo, Dwight Ramos, Scottie Thompson, Sergio Perez at AJ Edu. Malalim ang pool ni Coach Tim Cone na may halo ng veterano at rising talents gaya ni Carl Tamayo at Kevin Kembao. Sa schedule, haharap ang Gilas sa New Zealand sa February 26 at Australia sa March 1. Parehong home game sa MOA Arena at live ang game coverage sa One Sports, RPTV at Pilipinas Live. Ang strategiya, malaking bentahe ang 7-3 presence ni Kai sa rim protection at playmaking laban sa physical na oceanic style, lalo na sa harap ng home crowd. So ang tanong ngayon, sapat ba ang energy ng tahanan para itulak ang Gilas sa back-to-back statement wins? Well, hindi ito hype, may ebidensya na. Papasok ang Gilas sa susunod na window ng FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers na may dalawang tunay na kumpiyansa at nasa gitna nito si Kai. Balikan natin ang naging turning point noong November 21, 2024. Sinira ng Gilas ang matagal ng pader kontra New Zealand Tall Blacks, ang isang historic 93-89 win o nang beses itong nangyari sa kasaysayan ng Philippine basketball at si Kai ang malinaw na simbolo ng breakthrough. Sa larong yon, hindi lang basta naglaro si Kai, nag-control siya ng tempo. Ang kanyang 19 points, 10 rebounds and 7 assists ay hindi empty stats. Ito ay produkto ng tamang reads, rim presence at composure sa clutch. Habang mainit ang New Zealand sa labas, kontrolado ng Gilas ang laban sa loob. Dito makita ang malaking kaibahan sa unang pagkakataon natalo ang Tall Black sa paint battle laban sa Gilas. So fast forward ngayon sa Asian Qualifiers para sa World Cup 2027 sa Qatar, nasa 2-0 ang record ang Gilas sa Group A matapos walisin ang Guam sa dominanting fashion. Kasama sa grupo ang Australia, New Zealand at Guam, isang grupong kilala sa physicality at discipline. Pero malinaw ang mensahe, hindi na underdog ang Gilas, may sistema, may lalim at may sentrong pwedeng pag-ikutan. Para sa New Zealand, ang 2024 loss ay nagsilbing warning. Kahit umabot sila sa 51% shooting mula sa tres, bumigay sila sa depensa sa loob at sa late game execution. Yon ang eksaktong aspeto na gustong ulitin ng Gilas sa paparating na February 26 rematch, ngayon sa harap ng home crowd sa MOA Arena. Ang panalo ng 2024 ay hindi aksidente, isa itong proof of concept na kaya ng Gilas makipagsabayan at manalo kontra Oceania Powers kapag tama ang personnel at execution. At sa sentro ng kwentong ito, nandoon si Kai, hindi lang bilang tallest player sa court, kundi bilang anchor ng bagong identity ng Gilas Pilipinas. Kung may isang malinaw na dahilan kung bakit may tunay na pangamba ngayon ang New Zealand bago ang rematch, ito ay ang current form ni Kai. Hindi ito nostalgia ng 2024 win, ito ay present-day evidence. Sa Japan B-League, napakita si Kai ng sunod-sunod na dominant performances na direktang tumutugon sa kailangan ng Gilas sa international play. Noong January 31, nitong January 31 lamang, nagtala si Kai ng 14 points,
10 rebounds and 6 assists. Laban sa Lifanga Hokkaido, sinundan ito kinabukasan ng mas malakas na statement game, 20 points, 14 rebounds, plus rim protection at late game composure. Mahalaga rito ang detalye, cleared siya sa injury concerns, gumagalaw ng maluwag at mas mabilis ang decision-making kontra sa pre-injury version niya. Hindi lang siya finisher, isa na siyang playmaking hub sa high post at short roll. Ito ang eksaktong problema ng Tall Blacks. Sa nakaraang pagkatalo nila sa Gilas, nakita ang limitasyon ng kanilang interior coverage kapag may legit 7-3 presence na kayang mag-pass sa labas, mag-seal sa ilalim at mag-contest sa rim ng hindi fouling. Kahit may physical wings ang New Zealand, napilitan silang mag-collapse sa loob na siyang nabukas ng spacing para sa mga shooters at cutters ng Gilas. Kasabay nito, lumalalim ang armas ng Pilipinas. Si Justin Brownie ay napatunayang clutch kontra New Zealand. Junmar Fajardo, nagbibigay ng PBA-level physicality, habang sina Dwight Ramos, Scottie Thompson, Sergio Perez at AJ Edo ay nagdadala ng perimeter defense at transition pressure, isang luxury na bihira sa Asian competition. At sa ilalim ni Coach Tim, malinaw ang direksyon, controlled pace, high IQ reads at disciplined defense. Hindi ito run and gun, ito ay sistema ng basketball na nakasentro sa tamang paggamit kay Kai bilang anchor. Papasok sa February window, hindi lang basta handa ang Gilas, structurally prepared sila. At sa puntong ito, ang tanong ay hindi na lang kung kaya bang ulitin ng Gilas ang ginawa nila noong 2024. Ang mas mabigat na tanong, kaya ba nitong pigilan ang New Zealand? Lalo na ngayon na mas buo, mas kumpiyansa at mas malinaw ang identity ng Gilas Pilipinas. So papunta na sa critical February window, malinaw na hindi na ito simpleng rematch para sa Gilas Pilipinas at New Zealand. Ito ay pagsusulit kung sino ang tunay na may control sa Group A. Ang historic win ng 2024 ay nagsilbing pinto, pero ang kasalukuyang forma ni Kai ang nagsasabing handa na ang Gilas na tuluyang pumasok at manatili sa elite level. Mula sa kanyang dominant Japan B-League stretch hanggang sa injury-free return sa full minutes, si Kai ngayon ay hindi lang prospect o potential, isa na siyang functional international anchor, may scoring, rebounding, rim protection at playmaking. Ito ang klase ng big man na bihirang makita sa Asian qualifiers at ito ang eksaktong type na historically nahihirapan ang Tall Blacks depensahan. At dagdag pa rito, mas buo ang Gilas kumpara nung nakaraang taon. May stability sa scoring, lalim sa player pool at malinaw na sistema na nakaangkla sa disiplina at basketball IQ. Ang home crowd sa MOA Arena ay inaasahang magiging factor, hindi lang ingay kundi emotional momentum na kayang magbuhat ng runs at defensive stops sa crucial moments. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.